Kapag ang isang anak ng Spartan ay isinilang, katulad ng marami, ay sinusuri ito ng maigi ng kanilang matanda sa samahan. Kung sakaling makitaan ito ng pagiging maliit, mahina o kaya ay may kapansanan, ay agaran itong itinatapon sa buto ng mga patay. Sa panahon na nakakatayo na ito, ang batang Spartan ay binibinyagan sa apoy ng pakikipaglaban. Tinuturuan silang maging matapang. Ang pag-atras ay wala sa bokabularyo at ang pagsuko ay wala sa kanilang mga katawan. Kinukondisyon ng kanilang mga kaisipan na ang mamatay sila alang-alang sa Sparta ay ang pinaka-ultimate glory ng kanilang buhay. Sa edad na 7, ang batang Sparta ay puwersahang inihihiwalay sa kanyang ina. At sa lugar ng mga mandirigma ay araw-araw silang tinitraining sa isang napakahirap at bayolenteng mga gawain. Ang prosesong ito ay ginagawa nila para makakreate ng mga finest soldiers sa buong mundo. Ang prosesong ito ay tinatawag nilang agoge. Puwersahang pinagbubuno ang mga bata, ginugutom upang matutong magnakaw, at kung kailangan ay ang pumatay. Pinapalakas sila gamit ang pagpapahirap sa kanilang mga katawan, at may mga pagkakataon na sinasadya silang itapon sa isang napakadelikadong lugar na pwede silang malapa ng mga mababangis na hayop. Ang pagpapatapon sa kanila na ito ay ang pinaka-initiation lamang ng mga bata. Ang batang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating bidang si King Leonidas. Sa kanyang pagsuot sa wilderness ay napansin siya ng isang lobo. Ang batang si Leonidas ay kalmado lamang. Ang dalawang nilalang na ito ay nagpapakiramdaman lamang sa kung sino ang mauunang umatake. Lumingon ang ating bida sa kanyang likuran at napansin ang isang makitid na daanan. Tumakbo siya dito at agad naman siyang hinabol ng lobo. Ngunit dahil sa laki nito ay hindi ito agad nakaatake sa ating bida. Bagkus ay nasaksak siya ni Leonidas gamit ang Spear of Sparta. Makalipas ang maraming taon, ang batang si Leonidas ay naging hari na ngayon, at habang busy siya sa pakikipagbanding sa kanyang anak ay dumating ang isang mensahero ng Persya. Sinabi ng mensahero na ipinapasabi ng kanyang hari na nasakop na nito ang karamihan sa mga nakakalapit na lugar at ang susunod nilang gustong makuha ay ang Sparta. Sinabi nito kay Leonidas na walang pagpipilian ng ating bida kundi ang sumunod at kusang magpasakop kay King Xerxes. Nainsulto dito ang ating bida, kung kaya sinipa nito ang mensahero sa isang napakalalim na bangin at lahat ng kasama nito ay pinaslang nilang lahat. Ang pangyayaring ito ay isang badya ng madugong labanan mula sa mga Persian at Sparta. Alam ito ni King Leonidas, kung kaya ipinasya nitong pumunta sa mga sir o mga manghuhula na matatagpuan lamang sa pinakamataas na tuktok ng bundok. Dito ay nag-alay ng maraming ginto at pilak si Leonidas upang malaman ang kahihinatnan ng kanilang mga gagawing pakikipagdigma. Ngunit malungkot nitong sinabi na mamamatay si King Leonidas at ang mga kasama nito. Dahil sa narinig ay nagpasya si King Leonidas na pumili ng 300 na pinakamalalakas na mandirigma ng Sparta, at ito lamang ang kanyang isasama sa pakikipagdigma. Tinanong naman siya ng kanyang adviser kung ano ang gagawin nila na mga maiiwan. Sinabi nito na gamitin nito ang bayag nito at magparami upang muling magkaroon ng panibagong henerasyon ng Spartans. Sa gitna ng kanilang paglalakbay ay sinalubong sila ni Daxus,
leader ng Arcadian Army. Nang makita nitong 300 lamang ang dalang mandirigma ni Leonidas ay nanlumo ito at sinabing, "Dinala ko ang 70% ng aking Arcadian soldiers, tapos ikaw 300 lang ang iyong bitbit." Tinanong ni King Leonidas ang mga propesyon ng mga Arcadians na dala ng kaibigan. At dito ay isa-isa nilang sinabing hindi naman sila mga sundalo, ngunit mga magsasaka lamang. Nang tanungin ni Leonidas ang 300 niyang kasama ay walang kaabog-abog nitong sinabi na sila ay purong mga mandirigma, chosen with the finest of Sparta. Una silang napadaan sa isang sinakunang tribo. Dito ay nakita nila ang napakaraming mga bangkay at may lumabas na isang bata na nagsalita ng mga nakakatakot na bagay. Natakot si Daxus nang mapagtanto na ang sinasabi nito ay isang legendary Persian ghost na kilala sa mga ancient time, ang soul-eating men na itinuturing na immortals. Muli silang naglakbay patungo sa Hot Gates. Habang nasa panahon ng pagpapahinga, ang kupunan ay biglang may nagpakita ng isang abandoned Sparta at nakisali sa usapan ni Nadilius. Nagpakilala ito bilang si Apelles. Anak din ng isang Sparta, ngunit isa siya sa mga itinapon sa buto ng mga patay, ngunit himalang nakaligtas sa tiyak na kamatayan at nabuhay sa kabila ng mga hirap at pagsubok katulad ng isang tunay na Sparta. Iniaalok nito ang sarili upang maging parte ng army, ngunit tinanggihan siya ni Leonidas at sinabing walang dapat na maging kahinaan ng Spartan army at ang pagkakaroon nila ng kasamahan na may kapansanan ay ang magpapabagsak sa kanila. Sa galit ni Apelles ay itinapon nito ang Spartan shield at dinuro si King Leonidas at sinabing, Nagkakamali ka, King Leonidas." Dumating ang libu-libong sundalo ni Xerxes. Ipinag-utos kaagad ni Leonidas na buuin ang kanilang battle formations. Isang kapitan mula sa kalaban ng sumigaw at ipinag-utos sa mga Spartan na ibaba ang mga sandata nito. Ngunit sa halip ay isang espada na lumilipad ang bumagsak sa katawan nito at namatay. Sa pangyayaring ito ay mapapanood natin ang isang napakagandang labanan mula sa Spartan at mga Persians. Sa huli ay naging matagumpay ang mga Spartan laban sa mga Persians. Wala silang itinira kahit isa sa mga ito. Dahil sa nakita ni Xerxes na abilidad ng 300 armies ni Leonidas ay sinubukan nitong suhulan si Leonidas. Pinangakuan nito ng power, glorification, riches at kung ano-ano pang ni minsan ay hindi niya pa naibigay sa kahit kaninong kalaban na sumuko sa kanya. Pinagtawanan lang siya ni Leonidas at sinabing ni minsan ay hindi niya pa nailuhod ang kanyang mga tuhod sa kahit kaninong nilalang. Nagalit dito si Xerxes at isinumpa si Leonidas at ang buong Sparta. Muling bumalik si Leonidas sa kupunan at inipon nila ang mga libu-libong mga nasawing sundalo at ginawang bundok ng harang.
Sa gabi ay nagpadala si Sir Six ng isa sa mga finest soldiers niya na tinatawag na hubis. Ito ang mga mandirigma na sinasabi ni Daxus na mga man-eating at mga immortals. Ngunit sa halip na matakot ay mas ginanahan ng mga Spartans at nakipaglaban sila na walang battle formation at one-on-one fight strategy ang kanilang ginawa. Dahil sa hindi mga tao ang kanilang kinakaharap ay may mga nasasawiding mga Spartan at ang ibang mga hubis ay natatanggal ang mga maskara na nagpapakita ng mga mukha nito bilang hindi mga normal na nilalang. Sa kabila nito ay mas naging porsigido pa ang mga Spartan sa pakikipaglaban. Naging dahilan upang mapatay nila ang napakaraming hubis. Wala nang pagpipilian ng mga hubis, kung kaya pinakawalan nila ang halimaw nilang bihag. Kinuha nito ang napakalaking itak at itinapon kina Leonidas. Mabuti na lamang at naiwasan nila ito. Dahil sa laki at lakas nito ay nakakaya nitong baliin ang mga gamit nilang spear. Nagpapatalsik sa mga Sparta sa pamamagitan ng pagpalo sa kanila ng mga shields, at maging si Leonidas na nagawang tusukin ng braso nito ay madali lang nitong nagawang palisin ng espada. Inatake nito si King Leonidas at muntik na nitong mabiyak ang ulo ng ating bida. Mabuti na lamang at mayroong itong suot na shield. Sa huling pagkakataon ay nagawa ni Leonidas na paslangin ito sa pamamagitan ng pagtusok sa mga mata nito at isang final blow ng pagpugot sa ulo ng gigante. Nang makita ito ng mga Arcadians, sa kabila ng takot nito sa mga immortals ay lumakas ang kanilang loob at sumali sa labanan. Isa-isa nilang inatake ang mga hubis at matagumpay nila itong nasupil. Galit na galit si Sir Six habang pinapanood sila mula sa itaas. Sunod nitong ipinadala ay ang mga summoner at mga magicians. Alam nilang kahit anong tibay ng shield formation ng mga Spartan, kung isang malaking hipo ang ipapadala nila, ay hindi nito kakayanin ng laki ng summon animal. Ngunit madali lang itong napatumba ng mga Sparta bago pa man ito makalapit sa kanila. Sunod ay ang paghahagis ng mga bomba ng mga magicians. Ngunit ginamit ng mga Spartans ang malapitang pakikipagdigma at madali lang din nila itong napulot. Muli ay naghuhumiyaw sa galit si Sir Six sa muling pagkabigo. Kahit ang pinakamalalaking elepante na kasing laki ng 30 palapag na building ay hindi umubra sa mga Spartans. Hanggang sa rumble na ang pagpapadala nito ng kahit na sino sa mga kupunan ni Leonidas. At dahil wala naman itong mga kakayahan sa pakikipaglaban ay tila pumapas lang lamang ng mga manok ang mga Spartans. Kinagabihan, kinausap ni Leonidas si Dilios at inutusan itong umalis sa labanan. Bumalik sa council at ikwento ang lahat ng pagsisikap. Panalo ng 300 armies. Ayaw man ni Dilios ay wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanilang hari. Isang final na labanan ang inihanda ni King Leonidas. Kasama ang natitirang 300 armies ay pumunta sila sa harap ni Sir Six, at upang hindi maibaba ng mga mandirigma ni Leonidas ang mga sandata nito, lumuhod ang ating bida upang mawala sa konsentrasyon ng mga kaaway. At nang mawala sa focus ang mga kalaban ay agad na lumabas si Stilions at nagpakawala ito ng spear na pumatay sa general ng kaaway. Si Leonidas naman ay itinapon ng spear rekta kay Sir Six. Hindi naman ito napuruhan, ngunit tinamaan ito sa bibig na nagmarka ng sugat. Dito ay nakakalungkot na kinatay na parang mga hayop ang buong kupunan ng ating bida. Maging ang pinakamagiting nilang mandirigma at ang ating bida ay nasawi sa labanang ito.
At dyan natin tatapusin ang ating kwento mga kaibigan. Ang kwento ng 300 armies na pinamunuan ni King Leonidas laban sa glorified at nagpapakilalang Diyos na si Xerxes. Meron pa ito ng part 2 mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang ating video at gusto nyo pang makita ang kasunod na video dahil kayo ay nabitin, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, kami ang Tagalog Pinoy Movie Recap. Bye-bye!